Sarap. Then 6,000 plum. Hi everyone! Welcome back to our vlog. And for today's vlog, saan tayo pupunta? Pupunta tayo ng Daisaifu Temango Shrine. Yes. Ayan, so from dito sa Hakata Station, merong direct na bus papuntang Daisaifu Temango Shrine. Bali, 53 minutes yon. Lagi namang merong bus doon. So, tignan nyo lang sa Google Map. Parang makikita, kunyari, nakalik nyo ngayon yung sa Google Maps. Pagka-click nyo yung next Next stop. bus ulit ba? Next bus. Or next departure, makikita nyo yung kung anong oras madating ng bus. Oo. Parang time to time yung every 15 minutes natin. Yes. So, sobrang special nitong vlog na to kasi sasabihin namin yung history, papakita namin yung shrine, kung ano meron doon sa shrine, tsaka bakit siya important na part ng Fukuoka. So, let's go! So, bali hanapin nyo lang yung mga signage na nakalagay, Hakata Bus Terminal. Parang ganito. Pag nasa harap kayo nung Hakata Station, nasa left side siya. Tapos pag nasa likod naman kayo, pasok lang kayo dun sa loob. Tapos, Then right side. right side. Basta follow nyo lang yung mga sign kasi may nakalagay talaga doon to Hakata Bus Terminal. Tapos sundan nyo lang yung mga arrow, ganyan. Tapos ang dami namang signage na papuntang Hakata Bus Terminal. Ayun. So ayan, dito na tayo. So ayan guys, bali dito sa information, pwede na rin i-double check na yung Daisaifu is, Daisaifu number 11 bus stop. Bali mahaba lang yung pila. So, sobrang popular kasi ng Daisaifu. Kasi nga, 11, platform 11, tapos 700 yen for Daisaifu. Pwede kayong bumili dito ng ticket. Pwede rin kayong mag-IC card. Ayan guys, nasa bus na kami. Sobrang bilis na pala ng pila. Nakaka-intimidate lang siya. Oo. Kasi sobrang haba. Ang haba, di ba? Nakita nyo kanina. Tuloy-tuloy naman. So, 40 minutes yung biyahe nito. Chill-chill muna dito sa bus. Tulog muna. And guys, after ilang minutes yun? 11 sakto tayo umalis. Kasi 11:51. So, mga 51 minutes. Okay na rin. Smooth Pwede naman. ka rin pala, sumakay sa airport. Hmm. Sa Fukuoka Airport. Pero yun nga, wala ka na upuan. Oo, nakatayo na sila Oo, kanina. kasi nagpipick up pa sila rin ng pasahero sa Fukuoka Airport. So, ayan. Pasukin lang natin tong shrine. Ang dami ng tao pag ganitong oras. So, kung gusto nyo ng mas less crowd, agahan nyo na lang. Kasi 6:30 naman nagbubukas tong shrine. Pero yung bus kasi 8 o'clock. Ah, ayun lang. So, Pwede kayo pumunta siguro mag-taxi. or yung ibang route, pwede nila i-consider. So, tara. Ibutin na natin yung shrine. Let's go. So, ayan guys. Doon sa drop-off, pag nakita nyo tong first story gate, yan na yung shrine. In general naman, basta Shinto shrine, pag nakita kayo ng torii gate na ganito, yan yung entrance ng shrine. Usually, nagbabaw yung mga tao dyan to give respect dun sa kami or date. Ang dami rin mga shop sa sa mga gilid-gilid.
explore natin mamaya. Puntahan muna natin. Pasok muna tayo doon sa shrine. Paaakyat lang kayo Zudera Oo, sa Gion. Parang ganun. Meron shop. parang ganun yung vibe niya. Meron siyang shopping street bago ka pumasok doon sa pinaka-shrine. Parang ang sayo ng vibe dito. Kahit madaming tao, di ba? Yes. Okay yung ano niya. So parang nakakita pa ako ng pangalawang Torii Gate, tapos meron pang isa. Bali Tapos, tatlo siyang Torii Gate bago yung pinaka-enter. tapos dun sa loob, marami pa dun pwedeng gawin. Daming tao lang Pero kasi kasama yan sa ano yun, no? sa experience. Sa tawag nito, aesthetic. Ah, Dami okay, ng mga tao. Oo. Tara. So ayan guys, meron dito mga nakapila dun sa Ox. So Kasi parang ano, inihimas yun, di ba? yung head niya para mag-bring ng ano ba, ng swerte, ng luck or fortune. Hindi siya swerte. Parang kanya nagpe-pray ka for entrance exam, mga ganun. Doon ka mag-wish dun sa may ox, sa ulo ng ox. Para mapasa sa yung intelligence. Mga ganun. So itong Daisaipho Tenmangu, parang in-enshrine siya kay Sugawara no Michizane. Siya yung deity nitong shrine. Bali, ang Tenmangu kasi ibig sabihin nun, ano siya, parang shrine na dedicated sa learning. So marami pang Tenmangu, meron din sa Kyoto, yung Kitano Tenmangu. Pero ito yung pinaka main kasi nandito yung burial site ni Sugawara no Michizane. So, oo nga ba? So guys, dito sa may entrance, may madadaan na kay tatlong bridge. Bali, yung tatlong bridge na yun, nagre-represent yun ng life nyo, yung past, present, and future. So, tara, pasok na tayo dito. Ayan na yung bridge. Tapos meron siyang pond. Malaking pond dito sa between the bridge. Ito yung past. So don't look back. So yung sa gitna, ayan yung present. Pag sa present, ano yung hindi dapat ka? Dire-diretso. So parang sa future din. So pag magpipicture ka, saan? Siguro after na lang. So, ito pa lang itong Tenmangu Shrine. Merong more than 6,000 plum trees dito sa loob. Kasi yun nga, yung deity rito, yung si Sugawara no Michizane, sobrang fan siya sa plum trees. Kaya ang daming plum trees na dinodonate dito sa shrine. Saka di ba sabi, nung na-excel siya, tapos, walang plum trees nun dito sa Fukuoka. And then, nung namatay ata siya, nagkaroon bigla ng isang plum tree dito. Or, iba, bago mamatay or something. May tumubo, parang gano'n. Oo. So, dito tayo sa main hall. Nandito yung Temisuya nila. So, pagpasok kayo ng shrine, kailangan yung mag-wash ng hand or mouth para sa purification. Dito sa Temisuya. So ito yung parang pinaka-temporary main hall niya sa ngayon kasi ginagawa yung pinaka-hondo or yung main hall sa likod. Pero ang ganda pa rin kahit temporary main hall siya. Kasi meron siyang forest sa taas. So dyan kayo pwedeng mag-worship and I think yung main hall matatapos siya ng 2027 or this year. Pero 2023 siya ginawa. So yun guys, nagpipicture-picture lang si Aneng. Pero itong Daisaipho Tenmangu, dedicated to kay
Sugawara no Michisane. So si Sugawara no Michisane, isa siyang scholar or galing siya sa family ng scholar sa Kyoto, which is marami rin siyang contribution sa Japan at this time. Tapos nakuha niya rin yung blessing tsaka yung tiwala ng emperor at the time. Naging ano rin kasi siya naging advisor. Tapos sobrang laki din ng contribution niya sa mga decision ng emperor, parang ganyan. Tapos yung time niya na yon, lumalakas na rin yung political influence. Tapos since siya nga rin yung 'di ba, siya rin yung ginawang deity of learning. Ang dami niya ring achievement sa buhay. Parang by 33 years old naging pinakamataas na na siya, na parang scholar or professor at this time. Kaya siya ginawang deity of learning. Tapos nung time na yon, since sobrang laki na nga ng influencer, na merong isang family, yung Fujiwara family, na powerful din sa Kyoto at that time, na threatened dun sa sa achievements niya or makuha niya yung position ng Fujiwara family. Kaya parang nagplot sila ng treason para kay Sugawara no Michisane. So ayun yung dahilan kaya napunta si Sugawara no Michisane from Kyoto papunta dito sa Dasaipu. Tapos yung buhay dito ni Sugawara no Michisane sobrang hirap kasi tinanggalan siya ng wealth, ng bahay, tapos yung damit niya normal na lang hanggang sa dito na siya namatay. Tapos nung namatay siya, yung Kyoto at that time parang puro disaster daw, parang tinamaan ng kidlat yung castle, yung Imperial Castle, tapos laging may bagyo, ganon. Tapos naniwala yung mga tao, ayun yung parang rat ni Sugawara no Michisane. So parang nagsuggest sila na gumawa ng shrine dito sa burial site dito sa Dasaipu. So doon nagsimula yung Dasaipu Tenmango Shrine. Tapos siya yung ginawang deity as the deity of learning or yung Tenjin kung tawagin, God of Learning. So kaya may pangalan din na Tenjin. Doon nang galing yun. After dun sa bridge, parang ito yata yung papuntang museum. Marami rin ditong marami din ditong puno ng plum or plum trees. Plum garden. Ito na siguro yung plum garden, no? Kasi o lahat naman siya plum garden. Kasi yung pag titignan mo to ng bird's eye, parang lahat talaga napapalibutan ng plum trees. Kasi nga doon mga donated yan. Tsaka di ba naging icon, naging logo na ng Fukuoka ang plum. Ang plum. Kasi nga favorite ng deity. Oo. Si Suragawa. Nakalimutan ko. Sugawara no Michisane. Nalito ako doon sa Surigao. Nakakalito kasi mga Japanese. Isipin mo kung naka-bloom to lahat, di ba? Although meron na siya, pero hindi pa siya full bloom. Natapos na tayo dito sa shrine, guys. Palabas na kami. Explore naman natin tong Monsenmachi Street, yung pinasokan natin kanina. Madadaanan nyo na siya before kayo din sa shrine. Kasi nasa gilid-gilid na siya ng mga torii gate. Marami na shops. Parang papasok na Asakusa, di ba? Oo. Asakusa Temple. So, food trip na lang. Try natin yung iba't iba dito. Kung meron kaming matipuhan. So, tara. Ayun, chicken skin. So, hindi lang siya pala, mga street food.
Meron din siya mga restaurant. Saka mga cafe. Oo, cafe. Pwede na rin kayo talaga dito mag-lunch. Pero yun nga, ang gagawin namin, siguro mga street food lang. No? Kung meron. Pero yung pinaka gusto kong tikman yung ano eh, Umege Mochi. Yung mochi nila dito sa Dasai. Hanapin na. Hanap lang kami. Tayo na lang. So meron kami nakita dito guys. Ito, may Umege Mochi. Umege Mochi? Mochi, yeah. 180 yan. Ito na siya. Hindi nakita yung logo ng plum. Mainit-init, 180 yan. Sarap. Mochi nga siya. Mochi yan. So parang ano siya, mainit lang. So usually hindi mainit na titikman natin. Okay lang ako nakakain ng mochi na na mainit. Mainit. Na parang pinride siya. Parang mas mas lokal yung lasa. Parang gawa talaga na walang preservative. Parang siya Sarap. yung lagkit niya sa bibig, parang ostya. Hindi ko alam kung tama bang basehan niya, pero ganun siya, nag-i-stick sa mo. Gusto ko to. So guys, may nakita kaming nagbebenta ng kakaibang skewer dito sa dito sa Dasaipu. Pinipilahan kasi. Ayan ang haba ng pila. Pero meron siyang mentaiko, tsaka pepper mayonnaise. Pepper mayonnaise. Tapos meron din sila, mga rice cracker. Mga rice cracker meron din. Ay, meron din iba-iba. Hindi natin alam kung barbecue ba siya o tinapay. Parang skewer siya. Parang ganun. Kaya natin. Ito kaya? Siguro. Kaya natin. 300 yan yata yung dalawa, no? Dalawa na. Sa piraso. Isang piraso. So, isa lang bilhin natin. Ah. Antay ko na lang. Hindi, okay lang yung tig-isa. So, tikman yung dalawa. Yung yuzu mayonnaise. Okay. What type? Okay, rice cake, okay. Yeah. Crab, okay. 明太、ね。600円ってことですね。ちは明太。 Ano yung may mayonnaise? Mentay ko to. Yun yung spicy. Spicy codro. Tapos ito naman yung plum. And guys, yung sa akin yung Mentay ko. mentaiko, spicy mentaiko. Kala ko siya? Kala ko barbecue rice cake pala. Rice cake. Kasi ito plum. Pero ang daming pila di ba? Kaya pinilit natin. Cheers! Parang siyang meat din. Yung sa akin malinamnam. Pero, para expected ko rin yung lasa kasi mentaiko. Pero malinamnam. Yung sa akin hindi masyado manghang. Kapal tayo. Try mo rin. Ayan. Sarap daw. Ayan, may tatry pa kaming umigay no mochi. 食べ歩き一つです。180。 Tama. May itatry ulit kaming umigay no mochi. This time, buo na yung plum logo niya. Tsaka talaga, di ba? Sino-showcase nila kung paano nila gawin. Tapos magkano siya? Isa. 180 rin. Oh, tingnan mo, same lang din yung price.
Tikman naman natin to. Sobrang init pa. Maya-maya. Mamaya. Katabi lang nung kaninang shop. Ang ganda nitong Starbucks, oh. Ang ganda nung architecture niya. Architecture tuloy. yung design. Saka pwede sila umorder ng cherry blossom. Saka yun lang. Yan yung parang seasonal nila flavor. Ang ganda nung no. Lagay kayo tayo ngayon sa labas ng bahay. Ano, kamusta yan? Parang mas masarap to kasi doon. Doon sa nauna? Matikim nga. For me pero parang parehas lang naman. Yung pinaka-mochi lang. Patikman ko guys yung pakalawa na yung binili. Cheers. Pero mas okay yung niya, yung mochi niya. Same pala eh. Para sa akin parang same pa. Same. May nakita pa kaming isang may pila. Tong salmon mentai. Chazuke. Ayan. Try natin tong salmon mentai. Ayan, may suke. Chasuke pala. Salmon mentai. May kanin siya. Level up na. And may sabaw. May sabaw. Cheers. parang kumakain na may sabaw nung, ano yun? Yung bibili natin. Sashimi. Hindi yung bibili natin sa ano. Yung binabalatan mo. Onigiri. Ano sa onigiri? Ganun nga pa ng pila. Mas okay sa akin yung isa yun. Parang skewer. Basahin natin. Try natin tong pork bun. 550 yen. So ano siya? Parang bun talaga? Pork bun. Similar din sa Taiwan. Parang ganun. Pero wala lang siya mga gulay-gulay. Parang sapaw. Parang? Sapaw. Nga. Parang sapaw lang. Parang di sulit. Tapos puro fat, no? Pero sobrang lambot niya. Lasang sapaw. Meron doon parang strawberry mochi. Sobrang haba ng pila. Yung favorite ko yun, yung may strawberry sa ibabaw, tapos mochi, tapos may red din sa loob. Tatry sana namin pero ang haba talaga eh. Dami pa naman tayo makikita ganun. Wow, solid naman yan. Ito na masarap. Anong tawag dyan? Nakita ko lang sa sign, strawberry Ah. matcha. Strawberry matcha. Na may ice cream. Try natin tong Yamaya base dasai. Try naman natin tong mentaiko pa rin pero tinapay naman. Ang dami nilang kung ano-anong mentaiko. Kasi mentaiko yung pinakano nila dito. Dito sa Fukuoka mismo. Tapos lahat ng mentaiko pinipilahan. Kahit ngayon onigiri, di ba? Sobrang dami. Ito, mentaiko baguette or mentaiko bread. Mentaiko bread. Kaya Oh, di- kanina kasi nagmentaiko kami. Naumay kami, kaya lang ito may cheese naman. Mas okay. Pag Naumay na ako sa mentaiko. ayaw mo pa rin na lasa. So yan guys, tapos na tayo dito sa Dasai Fu. Yeah. Bali nandito na tayo sa terminal, pabalik. Bali magti-train kami pa uwi. Pero pwede rin kayo, kung babalik kayo ng Hakata Station, isang bus lang ulit kayo dito. May pila naman dito sa likod, tapos ayun, sobrang dali lang. Sana nag-enjoy kayo sa video na ito and napakita namin ng okay at na-share namin yung mga history na alam namin dito sa Dasai Fu Shrine. And napakita namin sa inyo yung mga snacks, ganyan. Kaya So, dito sa street. Ayun. Para may idea kayo kung anong meron dito sa Dasai Fu. Tapos ayun nga, kung marami kayong time, marami kayong pwedeng puntahan dito sa Dasai Fu.
Like yung ibang shrine, yung museum. Tapos pwede ka rin yata mag-hike. And meron din silang theme park. Talaga. Yun sa Cebu. So, ayun. So, yun guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Follow nyo kami. Instagram, TikTok, and Facebook at Anong NA. iniyan. See you sa next vlog. Bye-bye.